Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Magandang agham, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa Impamawid Onin Miranda. Narito na ang programa maghatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kokonekta sa bawat Pilipino saan mang sulok ng mundo. Dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology sa ngalan po ng ating kalihim na si DOST Secretary Renato U. Soledum Jr., ako po si Yusek Maridon o Donet Sahagun at ito ang Radyo Siyensya sa DOST Konektado Ka. Magandang agham po, Yusek Donet. Magandang agham, Onin, at sa lahat ng ating mga kakonek. Ayan, at mga connect, mga kaibigan, welcome po sa ating bagong time slot. Sama-sama tayong matuto at kilalanin ng iba't ibang programa at kaganapan ng Department of Science and Technology ngayong taon. Tuwing Biyernes na po tayo mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lang sa Radyo Pilipinas 1 at live rin po tayo sa official Facebook page ng DOST-TV. Sabay ni mapapanood sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 to 49. At para lahat tayong mga connect, mga kaibigan, oras na para pakinggan ang mga nanggaganapan sa DOST sa linggo nagdaan ng ating kalihim, DOST Secretary Renato U. Soledum Jr. Narito na ang mga naging kaganapan ng ating kalihim sa linggong ito. Noong Martes po ay ginanap ang kick-off ng National Women's Month sa DOST Compound sa Bikutan, Taguig City. Ngayong buwan din ay magkakaroon ang ahensya ng iba't ibang aktibidad patungo sa Women's Month. Kinahapunan naman ay naging pangunahing tagapagsalita ang ating DOST Secretary na si Renato U. Soledum Jr. para sa second meeting ng Makati Central Business District Villages Resiliency Group. Ibinahagi po ng ating kalihim ang iba't ibang inisyatiba ng ahensya patungkol sa disaster risk resilience and risk reduction management. At nung Huwebes ay nagkaroon naman ng workshop ang British Council in the Philippines at DOST patungkol sa technology transfer and commercialization. Nakilahok din po riyan ang ating partner higher education institutions. At ngayong araw naman po ay pinangunahan ni Secretary Soledum ang inauguration ng Iloilo Radar Facility at groundbreaking ng Iloilo Synoptic Station. Maraming salamat po, Yusek Donet. Samantala, alamin natin ang lagi ng panahon maya-maya po lamang. Subukan mo natin makakonect sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang iba pang napapanahong balitagam. Ito ang DOST Reports.
DOST SES program sagot sa water supply at nutrisyon sa Kanasagan, Siquijor. Pinatunayan ng barangay Kanasagan sa Balitabayan ng San Juan, Siquijor, katuwang ang Department of Science and Technology na walang komunidad ang too small para sa mga big tech solutions. Sa pamamagitan ng pondo mula sa SES program ng DOST, ang dating problema sa supply ng tubig ay naging simbolo na ngayon ng sustainability. Simula February 2026, isang hybrid solar photovoltaic system ang nagpapatakbo sa kanilang pumping station na nagpapababa sa bayad sa kuryente na nakasiguro ng tubig para sa mahigit 220 consumers. Pero hindi lang ito basta gripo, isa ring holistic future-proofing package ang hatid ng proyekto mula sa Starbucks Digital Library para sa mga estudyante hanggang sa 90-day Enhanced Nutriband Feeding Program para sa mga senior at bata. Para kay punong barangay Debe Flor Buhian na personal na lumapit sa DOST noong 2025, ang tagumpay nito raw ay patunay na kapag binagsamang sincere service at makabagong teknolohiya, ang pangarap na isang rural community ay nagiging matibay na realidad. Samantala, DOST pinalakas ang startup ecosystem sa Soxargen sa paglulunsad ng mga iHubs. Opisyal nang inilunsad ng Department of Science and Technology ang rollout ng Provincial and Regional Innovation Hubs o iHubs nitong February 2026 sa Watergate Hotel sa Butuan City. Ito ay para mapalakas ang tech startup ecosystem sa Mindanao. Sa pamumuno ni Regional Director Engineer Sammy P. Malawan, aktibong nakibahagi ang DOST Soxargen sa pagtatayo ng mga shared spaces na ito tulad ng bagong iHub sa University of Southern Mindanao na magsisilbing venue para sa ideation, incubation, mentoring at prototyping ng mga lokal na innovators. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng partnership sa mga universidad at pribadong sektor, layunin ng DOST na linangin ang isang vibrant at sustainable na startup ecosystem na magdadala ng inclusive economic growth sa buong rehiyon. Mga kakunek, martili kayo nakatutok at makiisa sa amin. Maaari kayo mag-comment ng inyong mga katanungan para sa ating mga kasama ngayong araw at aming sasagutin live on air. Kaya naman mag-comment live sa ating mga live broadcast na matatagpuan sa RP1 at DOST-TV official Facebook pages. Mga kakunek, ngayong buwan ay ipinagdiriwang natin ang National Women's Month at iba pa aktibidad natin ng Department of Science and Technology. Tutok lang dahil yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. Magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. This is only the beginning. Ito, dissertation lamang ito, kagaya ng mga ginagawa natin sa ibang lugar. This is not going to be one time. We'll keep doing this until we have the more long-term solutions. And hopefully, on the road, we design everything properly. Di na natin kailangan paulit-ulit ang binabalik-balikan. Tinaasan natin na mahigit 34 na bilyong piso ang ating LGSF para sa 2026. Mula sa LGSF, mamamahagi tayo na bigas sa higit 5 milyong pamilyang Pilipino. Popondohin din natin ang pagtatayo ng mga ospital at health station. Susuportahin din natin ang pagsasagawa ng farm-to-market road at local road network upang bumaba ang presyo ng mga bilihin at tumaas naman ang kita ng mga nagsasaka. Sa loob ng command center, dahil po nagpalipad po tayo ng satellite, mas maaga ngayon nating natutukoy kung kailan magpapakawala ng tubig, kailan dapat maging handa sa pagbaha, at kailan dapat magbigay ng babala sa ating mga komunidad na magiging apektado. All member states share the aspiration that ASEAN should return to its old role of being a global economic driver. If we could develop that intra-trade within ASEAN, I think that would serve a great purpose.
Etong bagong repacking center, puro makina na. Hanggang 30,000 kaya nila a day. Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Ito na ang ating kwentong SNT. Ngayong buwan ng Marso, ipinagdiriwang natin ang National Women's Month na may temang Lead Like the Babaylans, Pilipinas. Dito sa DOST, hindi lang tayo basta nag-oopisina. Tayo po ay humuhubog ng mga lider na may talino ng siyentista at puso ng isang babaylan. Kaya naman, kasama natin ngayon ang boses sa likod ng ating mga gender and development initiatives. Siya ang nangunguna sa pagtiyak na ang bawat ahensya ng DOST ay ligtas, inklusibo at may pantay na oportunidad para sa lahat. Makakasama natin ngayong hapon ang Assistant Secretary for Administrative and Legal Affairs, ang DOST-wide GAD Focal Person, walang iba kundi si Dr. Diana L. Ignacio. Magandang agham, Asek Dayan. Magandang agham, Yusek Donet, at sa ating mga tagapakinig dito sa Radyo Siyensya. Ayan, kasama natin ngayon si Asek Dayan. So Asek Dayan, para po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, ano po ba sa DOST ang Women's Month at anong ibig sabihin kapag sinabing Science, Technology, and Innovation as Catalyst for Gender-Responsive Justice? Okay. Kaiba siguro yung dalawa, ano? Yung ating National Women's Month, ito ay sineselebrate natin, no, taon-taon. Ang sabi nga kanina ni Chair Velia Avilla ng Philippine Commission on Women, tayo lang sa buong mundo ang nagse-celebrate nito ng isang buwan. Because the International Day of Women is celebrated every March 8. Isang araw lang Isang yan. araw lang po. Pero tayo talagang isang buwan. Gusto natin makilala ang magagandang kontribusyon ng mga kababaihan in terms of cultural, social, economic, scientific, di ba, development of society. So may proclamation number 227 na dineklara ang March bilang National Women's Month. National. Ayan, Yes. Ngayon, doon naman sa isa, because every March, merong United Nations, the Commission on the Status of Women, this is now on its 70th year, ginagawa ito sa UN. Ngayon, ang theme ngayon sa UN is really about justice, no, justice for women. And nung una, iniisip ko, ano nga ba ang koneksyon, no, ng agham at justice? Nung una parang wala. Siguro hindi kami pupunta sa UN kasi mukhang walang koneksyon. And then when you think about it, diba, ang laki ng koneksyon ng siyensya at hustisya. Because you can give justice if you use science and technology as a tool, diba, in achieving such justice. So ang ginawa natin is, hindi kami pupunta sa New York, pero gagawa kami ng UNCSW 70 side event. Kasi may mga side events ang UN. So tayo sa Pilipinas, gumawa tayo ng ating side event. So we will hold that on March 18. At yun nga ang title ng ating side event, Science, Technology, and Innovation as Catalyst for Gender-Responsive Justice. So doon natin papakita ang kahalagahan ng agham to facilitate, no, achieving justice for women. Ayan. Ma'am, ang sub-theme natin ngayong 2026 ay Lead Like the Babaylans, Pilipinas. Sa modernong panahon ng science at governance, paano nyo po i-describe ang isang modernong babaylan sa DOST? Okay. Kasi yung babaylan, ang sinasabi nila ang babaylan is a spiritual healer, is an advisor to the datu, that a person is compassionate, and also a good leader that gives parang peace also to the community. Diba? Tayo, sa science community, sinasabi nating healer,
or sinasabi nating compassionate, actually tayong nasa SNT community, lalo na ang mga kababayan, I think dito kayo papasok, that we also provide solutions and offer opportunities to all, di ba? Yung mga solusyon na yon na binibigay natin ay para ring mga babaylan. Now, we are also Tama. compassionate people, we are also knowledgeable people, we also have that leadership, yon, yung mga ganon. So, in modern times, nagagawa din natin lahat yon. And yung mga babaylan are really pre-colonial times, bago pa dumating ang mga Spaniards sa Philippines. So, that weekend during that period, syempre, ayaw siguro nung mga ating conquerors na malakas ang mga kababaihan. Tama. So, Ibang so they- kultura kasi doon. yeah, Pinagalingan diba? nila, So baka they iba. weakened the status of the babaylan in the communities. Ngayon, siguro we are trying to revive it, no? Na dapat ang mga babae ay talagang talagang hindi naman mas magaling sa mga lalaki, but we should be co-equal siguro. At Tama po yun, ma'am. Oo. Pero ngayon, dumarami na rin po ang mga babae mahuhusay talaga na kumbaga ay mas lamang sa mga lalaki. Tama ba yun, ma'am? Dati nang papayag madami. ka ba? Oo. Ang gusto lang naman natin, hindi siguro maging mas magagaling sa kalalakihan. Gusto lang natin na medyo parehas naman at patas. So, yun yung mga ginagawa natin sa DOST kung paano maging patas yan. Yeah. Oo. Yan. Asik Dayan, kasi nabanggit mo ang babaylan. So bakit mahalaga na balikan natin ang mga katangian ng isang babaylan? Yung pagiging makalinga, matalino, at community-centered sa pagpapatakbo ng mga proyekto dito sa DOST. Ay, napakagandang tanong, Yusek Donet. O, maganda siyang i-compare because ang sabi natin community-centered, mapagkalinga, di ba? Actually, ganun tayo sa mga programa natin sa DOST, especially dun sa regions. Totoo. We have the community empowerment through science and technology. Pagkakalinga natin yon sa ating mga lesser fortunate people in the countryside. So, malaki ang programa natin yon. Tapos, meron tayong setup, no? Small Enterprise Technology Upgrading Program, na talaga namang ang laki ng tinutulong natin sa mga komunidad. Paano natin ma-increase ang involvement ng science and technology dito, lalo pa ng kababaihan? Actually, dumami na, no? Sa umpisa yata ang setup ay mga 34% ang women setup beneficiaries. Pero ngayon, nasa 44% na siya. mataas. So, ibig madami na. Dumadami na. So, very, very focused ang DOST sa pagtulong natin sa mga kababaihan, lalo na sa mga probinsya, lalo na sa mga far-flung places. We want really to upgrade and uplift, no, their lives. Ayun. Tama-tama po yan, ma'am. Bilang DOST Wide God Focal Person, ano po yung pinaka-proud kayo na achievement ng DOST God pagdating po sa paggawa ng gender responsive ng mga polisiya sa buong kagawaran? Okay. Siguro kasi collective na lang siya. Pero collective na lang ito sasabihin ko, because of the many things that we have all done at the DOST, marami po kaming nagtatrabaho dyan. Kasama ko si Yusek Donet dyan. Kasama Tama si po yun. Secretary dyan. And all other officials, no, of the DOST. So, ang pagkapanalo ng DOST ng silver as an outstanding gender-responsive agency is really a big achievement for the DOST. So, doon sinukat lahat ng ginawa natin sa gender and development, including policies, including programs, projects. Hindi mo sila maloloko dyan. Talagang hinihimay nila. Hinimay talaga. May mode of verification yan. Hindi mo masabing, ginawa lang namin to. Paano nyo ginawa? Nasaan ebidensya na ginawa niya? So we were able to present everything. And thank you sa ating mga kasamahan sa DOST for doing this, for providing this, and really uplifting or making our God program work. No, for Talagang all. mahusay, mga babae ng DOST. Oo. Pero Pero syempre, host natin, di ba? Oo. Syempre hindi naman 'to magagawa nang wala ring mga lalaki na tumutulong Yes, ma'am, of sa course. atin, 'di ba? Pare-pareho nating
pare-parehong magagaling. Ay, dito oo sa naman yung DOST. Sec Donet. Oo. Etong ano namin si God, si Secretary talaga ang nagdidirect sa amin. Mhm. Kaya nga nung tinanggap namin ni Secretary itong Silver Award na Yes, ito, ma'am. anong pagbaba namin sa stage, anong sabi ni Secretary Rene? Let us go for gold. Yan. Ayan. Oo. Talagang Yun yung sa- level up. Kailangan mag-level up ang DOST. So we are all working hard that before this administration ends, sana naman makamit natin ang ginto Tama as po yun. an outstanding gender responsive Ayan. department. Ayan. Sa tingin nyo naman, Asik Dayan, ano ang pinakamalaking balakid or barrier na kinakaharap ng mga kababaihan sa science and technology at paano ito ina-address ng DOST? Okay. Generally speaking, talagang may barrier, may wall. Ay, mag-umpisa siguro tayo sa cultural, di ba? Kasi namana na natin yan, the male are more dominant than the female, etc. And even in SNT. Makikita naman natin sa leadership roles in the SNT, not in the DOST, but in the world, mababa ang percentage ng leadership in the in science and technology. Nasa less than 20% yan 17 or something like that. But sa DOST, ang leadership namin dito, roles ay nasa 35% kung MANCOM ang pag-uusapan at kung sa executive offices naman ay umabot na ng 45%. So, siguro yung barriers, medyo na-break na natin. Siguro marami na tayong nagawa dyan sa science and technology. Pag-usapan natin ang number of male and female students natin sa Philippine Science High School. Opo. 'Di ba? 50-50 siya. So if you want to break that barrier, we have to put more women there. Hindi naman more, pero at least mag-i-equal man lang. Alam niyo, Sec Donet, dun sa scholarships natin, Halos pareho. Halos pareho. Hindi naman talaga sinasadya, pero ibig sabihin din, mas marami ng babaeng nakakapasa sa ating mga competitive exams, whether Philippine Science High School or our undergraduate scholarship program. Ayun, tama-tama po yan. so At, medyo kaya parang nabe-break na rin natin. At saka ito pa yung proud tayo. Kasi ang SNT worker sa buong mundo ay ang female niyan ay nasa 33% lang. Pero dito sa atin, ang number of researchers female is already nasa 55%. mas lamang po sa Mas mga lamang lalaki. pa sa Lumalamang. lalaki. So, doon tayo lumamang. So, medyo, sa tingin ko sa science and technology sa Philippines, Opo. I think medyo nabe-break naman natin yung wall na yan. Tama Ano po eh. yun, ma'am. At talagang patuloy ang pagdami ng mga babae Totoo. na makikita po natin na sa mga iba't ibang mga tanggapan ng DOST na kasama po sa mga nangunguna at nagmamanage po ng buong kagawaran. Totoo. Ayan. Pagdating naman po sa Safe Spaces Act, ma'am, paano po natin sinisiguro na ang bawat DOST agency ay isang safe haven para sa mga babaeng empleyado at researchers? Okay. Ito compliant din naman tayo dito. Meron tayong committee on decorum and investigation sa bawat ahensya. So if that thing happens, they have their own CODI, no, na mapupuntahan that who will listen to them and hear the case. Ganun din sa central office, meron din kaming CODI at meron pa nga kaming isang, because sexual harassment is Yes, also ma'am. a Opo. very sensitive case to handle. And meron kaming isang office or meeting room that we also set up for that para hindi masyadong kita, di ba? At we can be very siguro medyo confidential yung Yes. yung dating. So we have that and we really follow through this kung may cases man, but at least we have the mechanism to handle it and we do not tolerate it. Ayun, tama-tama po, ma'am. At makakasiguro ang mga babae na walang gagawa ng hindi maganda Oo. sa kanila. Tama. Asik Dayan, maraming nabanggit na mga programa ang sa tungkol sa gender and development. Paano na natin na monitor na ang mga programang ito ay hindi lamang on paper o nasa mga dokumento lang, kundi talagang nararamdaman ng mga kababaihan sa ating mga opisina mula probinsya, region at kung saan-saan man.
Maganda din yan. Na-question Yusek Donet. I think tayo naman ay really we monitor. No? Tama naman yon. We monitor our programs and projects. Stricto din tayo dyan because we submit the reports. And I don't think na on paper lang siya. Kasi we have God focal point persons all over the Philippines. At napaka-passionate. Alam mo itong mga staff namin ay napaka-passionate. So they monitor that. At makikita naman natin, ako yung sinabi ko nga kanina, it cannot be hindi lang siya on paper because nakikita natin na sa setup, dumami yung participation ng women. Sa success, dumami din yung participation ng women. Sa lahat ng activities ng DOST, I think binabalanse namin yung participation of both men and women na makikita naman doon sa mga documents or yung mga mode of verifications na sinasabi natin. So, nandun naman yon. So, doon even sa scholarship, I think those are proof that it is working, na hindi lang on paper na may balanse, ang may gender equality sa DOST. I think it can be seen in our accomplishments. And Ma'am, under the 2023-2028 campaign banner, ano po ang dream legacy nyo para sa status ng gender equality sa DOST bago matapos ang 2028? Okay. Nabanggit ko na rin yun. Sabi ko, siguro ang maging banner legacy ng administration ni Secretary Rene Solidum is really for the DOST to achieve the Gold Award in as outstanding gender responsive institution, because if you receive that award, ibig sabihin magaling ka na sa policy, magaling ang iyong gender planning, magaling ang iyong gender programs, projects, implementation, monitoring, etc. Ang points kasi noon is, if to be very technical about it, it's 90+%. So, ibig sabihin, nagawa na ninyo halos lahat, no, for the gender and development initiatives if you achieve gold. Ayan. So, you have really to incorporate gender into everything that you do in the department. Yun pag naging gold. Ayan. At sana makuha yun ni Secretary bago mag-end ang kanyang administrasyon. Let's go for gold, ma'am. Tulad ng sinabi ni Sec, let's go for gold. Ayan, marami tayong napagkwentuhan. Kaya Secretary, alam ko marami pa siyang dapat sabihin, but kulang ating oras. Kaya maraming salamat, Dr. Diana L. Ignacio, ang Assistant Secretary for Admin and Legal Affairs at ang DOST-wide GAD Focal Person. Maraming salamat, ma'am, sa inyong pagdalo dito sa ating palatuntunan ngayon. Maraming salamat din po, Yusek Donet Sahagun at Onin, for this opportunity to talk really and promote gender and development in the DOST system and in the country. Baka din po namin yung sinasabi po ninyong paano natin napagsama ang science at ang justice. Nasabi nyo nga po meron pang kumbaga ay side event para po dyan. Yes. Yung side event sa March 18, ay sana matunghayan ninyo, maka-attend kayo. We invited, sino bang mga na-invite natin dito? We invited, of course, a foreign expert on this, and si Attorney Kapunan as one of the speakers, and also Dr. De Ungria of UP, and I think there's another one. And magagaling ang ating mga resource persons dito, at lalo nilang maipahayag, no, kung ano talaga ang kahalagahan ng siyensya sa justice. Ito ay mangyayari dito sa Maynila at online din. Online din. Mangyayari to sa March 18, 9 o'clock to 12 o'clock noon sa PICC, and nasa Zoom din siya and Facebook Live. Sana matunghayan ninyo. Alright, naku, maraming po salamat, Sec Dayan. Mga kunag, napakarami natin natutunan ngayong araw mula sa kasaysayan ng ating mga babaylan hanggang sa mga modernong polisiya na nagpapanatag sa ating mga kababaihan sa SNT, Science and Technology. Pero marami pa tayong tatalakayin. Tutok lang dahil yan ang pag-uusapan natin. Magkabalik ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami,
Meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Makakakonek pagdating sa National Women's Month celebration, hindi lang po ito puro selebrasyon, pero ito'y produkto ng masusing pagpaplano, datos at technical expertise. At para mas lalo nating maunawaan kung paano ba talaga nating ginagawang babaylan-inspired ang ating mga programa sa DOST, makakasama natin ang Project Senior Technical Specialist ng aming DOST Gender and Development Unit. Walang iba kundi si Miss Maria Fe Singson. Magandang ugham, Miss Fe. Magandang hapon din, Yusik Donet. Magandang hapon, Sir Ninyo. Yes, ma'am. Ayan, Ma'am Fe, sa technical side, paano naman po natin na-apply ang konsepto ng babaylan leadership sa pag-design ng ating mga God projects ngayong taon at sa mga susunod pang taon? Ano naman, at saka ano rin ang pagkakaiba ng selebrasyon nating ng National Women's Month kumpara sa mga nagdaang taon? Okay, so upang ma-apply natin ang konsepto ng babaylan leadership sa pag-design ng mga God programs, I think kailangan lumampas tayo mula sa symbolic na pagdiriwang at yakapin natin ang babaylan leadership bilang isang modelo ng ethical, holistic, community-centered and transformative na pamumuno. So, nagsisimula ito sa pakikinig. You have to listen to lived realities gamit ang pagsusuri. So may sinasabi na gender analysis or pagsusuri ng pangkasarian. Tinitingnan ang kalagayan ng lalaki at babae at may datos, yung sex disaggregated data para matugunan ang maugat o sanhi ng hindi pagkakapantay-pantay. Kasi ito ay matagal na problema ng ating bansa. So ito ay naglalagay na inklusibo at etikal na pamamahala sa mga sistema ng agham at teknolohiya. So halimbawa, sa halip na disenyo ng generic na women empowerment training or seminar, ang dapat i-disenyo mga proyekto ay direktang tumutugon sa mga bottleneck ng promotion, ng kababaihan, or hindi pantay na access sa ating mga research funds, okay? Or pagkiling sa kasirian in terms of pagsusuri o performance sa employment, at ang isa yung harassment problems, yung mga
na na problema ng mga kababaihan sa work. Yung mga nararanasan nila, no? Yes po, oo. So yan. So tinitiyak na ang inisyatiba ng GAD ay gumagawa ng mga measurable at transformative na mga structure na ibalik yung may yung equal access at nagsusulong ng pagkapantay-pantay ng lalaki at babae. So ang pagkakaiba, dati puro mga forums or pagkilala or paggunita. So ngayon, kailangan siya ma-translate into structural and strategic reforms na kung saan bibigyan ng pagkakataon na tumaas talaga yung involvement ng mga kababaihan sa ating mga programa bilang beneficiaries or the part sa ating mga DOST, mga implementers na hindi lang sila na nasa sideline pero parte na ang mga babae that sa pagpili ng mga mga project implementers, tinitingnan ang representasyon ng lalaki at babae. Ayun. Para talaga mas maramdaman yung sinasabi natin kanina, ma'am, na dati puro papel lang pero ngayon talagang mararamdaman mo may aksyon. May aksyon. Hindi po ba, ma'am? Ma'am, paano po natin sinisiguro yung mga activities sa DOST naka-align sa standards ng 4th ASEAN Women Leaders Summit? Ano po yung technical requirements para masabing regionally comparative ang ating mga GAD programs? Okay. So, upang maiayon ang mga aktibidad ng DOST sa mga pamantayan ng 4th ASEAN Women Leaders Summit, ang ating Gender Development Program ay may mga hakbangin na dapat nagpapakita ng prinsipyo ng ASEAN na inclusive growth. Okay? And then, innovation-driven leadership, digital transformation, and measurable gender outcomes. So, nangangailangan ito ng alignment ng ating mga policies na kailangan siya sa bawat gagawin nating mga inisyatibo, merong pagsasama ng perspective ng gender or perspektibo ng pangkasarian. So, may tinitingnan tayo na yung involvement talaga ng lalaki at babae, and then hindi po pwede na hindi sila kinukonsulta sa simula, so para malaman natin ano po ang kailangan nila, and then ang outcome result should be not only in participate ng mga activities but may pagbabago na nangyayari sa kanilang buhay. So outcome driven. So it must be based on data, and then may innovation driven as well. Tapos scalable, ma-benchmark not only sa lahat ng region ng ASEAN. Parang ganun. Ayan. Alam mo si Ma'am Fe, matagal na siyang working in this gender and development space. Kaya ang tawag talaga namin sa kanya, siya ang specialist when it comes to GAD. Kaya bilang specialist, ano po ang science o hagam sa likod ng ating mga information campaigns? Paano natin tinitiyak na nagkakaintindihan talaga ang ating publiko sa mga technical terms ng GAD? Kasi alam mo, minsan sasabihin, God nga, pero hindi inclusive dahil kayo lang nagkakaintindihan. Pero dito, kailangan talaga merong effort na ipaalam kung ano talaga itong mga technical terms sa GAD. Okay, so parang gumagamit tayo ng evidence-based communication, tapos behavioral science and theory of change. Yung pag magbigay tayo ng mensahe, kailangan nating ensure na naiintindihan ng tao at ginagamitan natin ng lingwaheng ginagamit ng pang-araw-araw. Okay. Hindi siya jargon. Like for example, paano ba namin i-translate ang gender mainstreaming? Di ba? Yung pa lang. So, ang gender mainstreaming pala ay kailangan mong i-ensure na ang lalaki at babae ay equally, pantay-pantay na maka-benefit sa mga programa. Yun lang pala yun. Gender mainstreaming. Okay? So, mahirap. Sa simula, kasi tama si Yusek, I've been working since 2007. Sa simula talaga nga ako, paano ko ba ito ng gender mainstreaming, gender analysis? Ay, kung nasa, pag magtrabaho ka, paano mo i-translate? Ganito. So, napakahalaga ang messaging.
So paano mo siya i-translate na maintindihan ng mga beneficiaries? So sa aming meron kaming tinatawag na God to Know ngayon or mga sa aming Facebook. So ini-ensure namin na sa lingwaheng naintindihan ng ating mga tagapakinig or sa publiko. So mensahe na naintindihan. So wala siyang jargon as much as possible. At kumbaga ma'am, parang isang salita na wala yung masabing lalaki at babae. Kundi parang talagang normal lang na termino. Halimbawa ma'am, senator. May babae at lalaki ba ang senator? Meron. Oo. Pero dapat ganun po, di ba? Oo. Hindi yung congresswoman, congressman. Oo, di ba? Parang nagkakaroon ng kaibahan doon, ma'am, Oo, di ba? magkaiba pa. Oo. Tama ka, yung senator, teacher, meron babae, Teacher, ma'am, may professor. lalaki. Oo. Yan. Tama. Oo. Anyway, ma'am, pagdating po sa submission activities para sa NWMC, National Women's Month calendar, ano po yung mga key indicators na tinitignan po ninyo para masabing naging successful at impactful ang ang isang project po? Okay. Nakabase po iyan sa pamantayan ng Philippine Commission on Women. Kasi ang sinasabi sa kanilang polisiya na bago tayo gagawa ng God plan and budget, kailangan kailangan ang ahensya tumingin doon sa malinaw na pagkilala ng problema sa kasarian. Yung paano access ang isang lalaki at babae sa mga programa ng ahensya. So, kailangan klaro siya. So, yung tinatawag na gender issue. May problema ba ang lalaki at babae doon sa pag-access ng services? And then, kailangan outcome-based siya. Hindi lang pag-kolekta ng datos na umaattend ng project, but may nangyayaring pagbabago sa kanilang buhay nung umattend sila ng training or seminar. And then, kailangan siya naka-align doon sa ating mga commitment bilang isang bansa led by the Philippine Commission on Women at also naka-align sa ASEAN at saka sa United Nations. At also yung sustainability, yung humantong sa pangmatagalan ba, hindi lang one time, but may nangyayaring kasunod sa isang activity. Tuloy-tuloy, Oo, tuloy-tuloy sa USEC. And then inclusive. Ang ibig sabihin yan, hindi lang panglalaki or pangbabae, lahat po, regardless of gender and mga intersectionality. And then yung resource efficiency na may tamang budget, mabuti ang central office, talagang mula nung institutionalized ang GAD, talagang may budget siya para sa aming salary at sa mga activities ng aming mga GAD programs. And then na-replicate siya doon sa ibang So natutuwa kami na i-post namin sa Facebook anong ginagawa sa central office. Meron din hiningi. Pwede pahingi ng kopya ng inyong oath or pwede pahingi ng programa ninyo ko. Okay. So na-replicate siya. So maganda siyang So kami po ay open na magbigay sa kanila kasi ang aming mantra sa lahat inclusive po. No one is forgotten and no one is left behind. Ayan. So nandun po siya sa aming So kanina nabanggit din to ni Asek Dayan yung kokonti pa rin ang mga kababaihan na nasa sciences, especially the physical sciences, physics at pati engineering. So, paano naman natin mapapaigting ang partisipasyon ng mga kababaihan sa mga larangan nito sa pamamagitan ng ating mga GAD initiatives? Sa aking palagay, lalo na ang CEO ang parang nag-spearhead, tumitingin. Kaya kami po ang nag-check ng mga GAD plan ng mga ahensya. So nakikita namin ang kailangang gawin, lalong-lalo na sa mga PSI at sa SEI, even sa NAS and RCP, na kailangang palakasin ang pipeline natin. I-promote natin ang mga scholarship grant, mga internship ng ating mga ginagawa even sa PSI, yung tinatawag silang tulong dunong. To provide mga public school students na mag-take ng exam. And then i-promote natin yung maagang exposure sa STEM. Then mentorship at gumamit ng data is very important. So nakita namin yung
ang galing na mag-collect ang Philippine Science High School dahil doon sa pag-mainstream ng GAD. Tapos pangalawa, yung pagbigay na institutional na environment. Like for example, yung facilities na meron tayong daycare, meron tayong child minding facilities, CODI, tapos yung clinic, at saka yung ating flexi time is another yan sa mga kababaihan. And then, pag-support sa career advancement. Kahit working mother, bibigyan ng opportunity na mag-advance sa kanilang mga career. Ayan. Ma'am, kasama sa objectives natin ang Girl Child Week at Women with Disabilities Day. Paano po yan sinisiguro na inclusive talaga yung ating mga programa at hindi lang sila add-on sa celebration? Okay, so upang matiyak na makabuluhan, pag na ma-include sila, kailangan natin sila din isama doon. This should be part of the planning. Kasi minsan yung gagawa tayo ng mga programa, hindi natin kinukonsula, ano ba gusto ninyo? So sa gender kasi, i-make sure natin na sila ay nakonsulta, ano bang gusto? So may ganun na proseso na gusto nating isama, and then may, again, pagsusuri ng kanilang pangangailangang pangkasarian, men and women who are involved. So dito, yung mga kababaihan, girl child, and women with disabilities. Tapos yung mga proyekto nakadesenyo sa mga accessibility, kasi yun ang problema nila, di ba? So, and also maglaan. Ito, yung budget. Kasi gagawa ka ng proyekto pero wala kang budget. Oo. And then, Yan ang hanggang papel lang. Oo, kailangan isama talaga sila. Ano bang gusto nyo? Institutionalize yung buong na suporta. Kaya yun. So, Ma'am Fe, magkakaroon din tayo ng Regional Women's Leadership and Innovation Exhibits. Ano yung mga klaseng babaylan-inspired innovations ang dapat nating abangan ngayong taon? Okay. Now, para sa ating Regional Women's Leadership and Innovation Exhibits, sa tingin ko, ang isang babaylan-inspired na innovasyon ay hindi lang tungkol sa kasuotan or simbolismo. Ito ay tungkol sa pagsasakatuparan ng mga pangunahing tungkulan ng isang babaylan. So bilang healer, bilang knowledge keeper, and protector ng community. So maaring i-highlight siguro ang inobasyon at inspirasyon ng babaylan, like patungkol sa healing and well-being technologies. Diba? So si PCHRD could have mga telehealth, mga ganon. Or mga solusyon patungkol sa klima at pangkapaligiran. So mga agricultural na mga concerns. Or mga digital protection sa mga tools ng AI to protect women nasa online. Yun ang nakikita ko. And then, yung women-led deep science. Ang ibig sabihin yan yung pananaliksik. Mag-increase ng number of researchers ng kababaihan, mga patent, mga startup, para matulungan silang maging parte dito sa SNT community para ma-increase yung kanilang participation. Ma'am, pagkatapos po ng March 2026, paano po natin sinisiguro na ang mga nasimulang initiatives ay makapatuloy at hindi lang pang Women's Month? Okay. So, para ma-institutionalize siya, kailangang i-convert ang mga matagumpay na inisyatiba sa mga formal na pagpapalabas ng naayon sa pamantayan ng Philippine Commission. So, mga polisiya na in place na siya. So, example po, matagal po naming pinalabas yung ma-create yung MOVE, Men Opposed to Violence Against Women Everywhere. Last year pa yon na na si ASEC, asa na yung MOVE? So, ASEC, nahirapan kami. Pero salamat na nagsimula siya na appoint si Yusek Sam as the president. So siya lang president. So kailangan naming yung mga grupo ng mga MOVE. So last March, through a policy. So nag-issue ng policy si Secretary to create MOVE chapters in every agency of the UST and Isay campuses. So na-create siya. So ngayon, from there, knowing nag-take out sila, nandoon yung responsibilities, ang sunod niyan ay anong gagawin nila bilang officials ng kanilang MOVE. Ngayon, susupport sila sa God Focal Point System members, gagawa ng mga inisyatiba that will protect really women from violence and support
ditong inisyatiba na to. Ayan, ang dami talagang dapat at pwede pang pag-usapan, ano? Yes, ma'am. Pero again, katulad kanina, kulang talaga ang oras para pag-usapan tong lahat. Kaya maraming salamat sa ating Senior Project Technical Specialist, si Ma'am Maria Fe Singson ng DOST Gender and Development Unit. Maraming salamat, Ma'am Fe. Thank you, Yusek. Maraming Donette. salamat, ma'am. Samantala, Thank you, mga sir. kunag, oras na para alamin natin kung ano pa ang mga kaganapan ng ating kalihim po sa mga susunod na araw. Straight from the SNT Authority naman sa DOST Secretary Renato Yusludum Jr. Narito ang mga kaganapan ng ating kalihim, DOST Secretary Renato Solidum Jr. sa susunod na linggo. Sa Lunes po ay pangungunahan ng ating kalihim ang inauguration ng isang 21st Century Learning Environment Model o CLEM sa lungsod ng Muntinlupa. Sa Martes naman po ay gaganapin ang ating 12th Workshop on Volcanic Lakes meeting ng DOST FIVOX. At sa Miyerkules naman ay ang Higher Education Summit na panguunahan ng ating Pangulo Bongbong Marcos. Ito ay inorganisa ng Commission on Higher Education at ng DOST. At sa Biyernes naman po ay ang ating Annual Scientific Conference ng National Research Council of the Philippines. Maraming salamat po, Yusek Don at mga kunag. Yan po ang naging kabuuan ng ating mong programa. Muli niyo po kaming samahan sa susunod na Biyernes alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Samahan din po mapapanood sa TV Plus Channel 3 at Affordabox Channels 45 to 49. Muli po, ako ang inyong kapatid sa Impamuid, Onin Miranda. At mula sa Department of Science and Technology, para sa agham na ramdam, sa ngalan ng aming DOST Secretary Renato U. Solidum Jr., ako po si Yusek Maridon o Donette Sahagon, patuloy na maghahatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST, konektado ka. One DOST for you, delivering science for the people, solutions and opportunities for all. We know